Si Pangulong Noynoy Aquino pa rin ang pinakamalakas na pambato sa 2016 presidential elections. Yan ang inamin ngayon ng Liberal Party kahit hindi yan pinapayagan ng saligang batas. Kaya ba payag na raw baguhin ng Pangulo ang limitasyon sa kanyang termino? At ano pa ang gusto niyang ipabago sa konstitusyon na inihalan tulad ng isang grupo sa martial law? Saksi si Ruth Cabal. Masasabi ko bang okay na rin? At sasabihin ko po sa inyo, mata sa mata. Sa lahat po ng inaabot natin, ako po'y masabing kontento na ako. Sabi ng Pangulo sa kanyang SONA, kontento na siya sa kanyang mga nagawa at ang kanyang nasimulan. Marami po ang magpapatuloy ng ating tinaak na. Pero nagbago na nga ba ang ihip ng hangin? Sa panayam kasi ng TV5, lumabas na pabor ang Pangulo sa Chacha. At nang tanungin kung kabilang ba dito ang pagpayag na makakuha siya ng isa pang termino, sinabi niyang kailangan niyang pakinggan ang gusto ng taong bayan na kanyang mga boss. Gayunman, hindi naman daw ibig sabihing naghahabol siya ng isa pang termino. Kaya muli nagbago na naman ng pahayag ang palasyo. Siyempre, titingnan kung yung ba ang tinig ng masa, tinig ng kanyang mga boss. Ni minsan ay hindi po sumagi sa kanyang isipan na maghangad o humingi ng terminong karagdagan. Yung pagiging open niya ay alinsunod nga dun sa kanyang pagnanasa na malaman ang saloobin ng mga mamamayan. Nauna nang sinabi ng LP President on leave na si Interior Secretary Mar Rojas na bukas siyang mag-extend sa palasyo ang Pangulo. Ang personal niyang opinyon noon, tila sinusuga na ng kanyang partido na sinabing ang Pangulo ang pinakamalakas silang pambato sa 2016 presidential election pero susunod sila sa gusto nito. In case this pushes through, we feel our best player is President Aquino. You know also who's our second best player, right? Secretary Rojas. Ang kapartido nilang si Caloocan Representative Edgar Eriza naman, sinabing mas nakararami raw sa mga kinonsulta niyang constituents ang pabor sa re-election ni Aquino. Kondisyong hinihintay niya para ipanukala ang charter change sa Kamara. Pero kinontra na siya hindi lang ng ilang taga-minorya. Saan siya kumukuha ng kapal ng muka para humingi pa ng second term? Kundi pati ng mga kaalyado sa mayorya na hindi taga-Liberal Party. Sa Senado naman nagpahayag na ng pagtutol sa term extension si Senador Coco Pimentel, na kaalyado ng Pangulo. Gayon din si Senator Nancy Binay mula sa oposisyon. Pero mas maingat ang amang si Vice President Jejomar Binay na nagsabing kung makikinig ang Pangulo, dapat sa tunay ngang boses ng taong bayan. At hindi sa boses na gawa-gawa lang ng ilang merong pansariling interes. Sabi naman ng kapwa opposition leader ni Binay na si Erap, may hahambing na nga ba ang Pangulo sa ibang nauna sa kanya? Si dating Pangulong Fidel Ramos sinikap bigyan ng ikalawang termino sa pamamagitan naman ng People's Initiative na nagsulong ng charter change para raw maipagpatuloy ang pagpapaganda niya sa ekonomiya. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo naman tinalikuran na nga ang naunang pahayag na hindi natatakbong Pangulo noong 2004 elections. Sinulong pa ang pagbabago sa konstitusyon. Kinontra yan ng marami sa pangambang hindi lang economic provisions ng saligang batas ang mabago, kundi ang limitasyon sa termino ng Pangulo. Kabilang sa mga kumontra noon, sina Senador Noynoy Aquino at Mar Rojas. At sinong makalilimot sa pagbabago ng konstitusyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya ang dapat na 2 termino lang noon, nadagdagan. Ang posibilidad ng re-election, inalis sa pamumuno ni dating Pangulong Cory Aquino, ina ni Pinoy. Dahil pareho naman sila ng posisyon ng ina noon kaugnay sa limitasyon sa termino ng Pangulo, tila kabalintunaan ang pahayag niya ngayon. Nagulat lahat dahil biglang bumaliktad yung kanyang posisyon. Ang mga empleyado sa Korte Suprema inihambing na ang Pangulo sa isang diktador. Sa martial law naman inihambing ng Integrated Bar of the Philippines ang isa pang dinahilan ng Pangulo kung bakit dapat ipabago ang konstitusyon. Yan ay para masupil ang sobra raw judicial reach o yung sakop ng kapangyarihan ng hudikatura na tila sumisira raw sa balanse ng 3 sangay ng gobyerno. Kaya raw nakakastigo ang executive at legislative branch kahit anong ganda ang ginagawa. Tila patungkol ito sa Disbursement Acceleration Program o DAP na idineklarang unconstitutional ang ilang bahagi. Sabi naman ng Malacanang, Walang kaisipan ng Pangulo na maging palaban o maging na lumikha pa ng hidwaan. ako si Ruth Cabal ang inyong saksi.